Okay, merong ilang puntos ako na iwanan sa atin. Marami ito, pero namili lang ako ng ilan. Una, paano ka pagagalingin ng Panginoon emotionally and mentally? Kailangan humingi ka ng tulong sa Panginoong Hesukristo para matuto kang magpatawad na galing sa puso mo. Number 1, ask the Lord Jesus to help you forgive from your heart. Ang pagpapatawad dapat galing sa loob ng puso o taos sa puso ang pagpapatawad. And it's hard sometimes to do it on our own strength. Mahirap gawin sa sarili nating lakas. Pero sa tulong ng Panginoong Hesukristo, walang imposible. Kapag hindi mo kayang gawin, ask help from God. Sabi mo, Lord, ang sakit talaga At talagang tagos sa puso ko yung ginawa Hindi ko kaya sa sarili ko. Pero when you ask help from God, Jesus will help you. Amen. Supernaturally, the Lord will help you. Huwag kang mahiya kay Lord na humingi ng tulong. Tutulungan ka niya. Sabi mo lang, Lord Jesus, help me forgive. Help me forgive. And the Jesus who is living inside of you will help you forgive from your heart. Matthew 18:35, basahin natin, sabay-sabay, 1, 2, ready, go. So also my heavenly Father will do to every one of you if you do not forgive your brother from your heart. So the Lord is emphasizing, forgive your brother from your heart, galing sa puso. At yung pagpapatawad na galing sa puso, yun yung pagpapatawad na totoo. Hindi yung, pinapatawad ko na. Wala na yun. No? Wala na yun. I forgive you. Huwag ka na lang magpapakita sa akin. yung pagpapatawad na totoo, no, na galing sa puso, no, kaya mong magpatawad ng totoo, no, kahit makita mo, hindi mo makita, no, dahil release na sa puso mo, glory to God, no. Dali sa yung pagpapatawad na yon. Yun yung sinasabi ng Panginoon, kailangan galing sa puso yung pagpapatawad. Basahin natin sa Tagalog, Matthew 18:35, 1 to ready, go. At pagkatapos, sinabi ni Jesus sa kanila, ganyan din ang gagawin ng inyong amang nasa langit kung hindi kayo magpapatawad ng buong puso sa inyong kapwa. So kailangan buong pusong pagpapatawad sa atin pong kapwa. Okay? So, ask the Lord Jesus to help you forgive from the heart. That's pointer number 1. Number two, you may ask the Lord to bring you back to the time when you were hurt. Then right there, together with the Lord beside you, release forgiveness to the person who have hurt you. Okay? Sabi mo sa Panginoon, Lord, help me. Ibalik mo ko dun sa mga panahon, dun sa eksena, na kung saan ako ay nasaktan. At doon sa panahon na yun, sa eksena na yun, kaya kang ibalik ng Panginoon dun or mind your imagination. The Lord with you, beside you, sasamahan ka ng Panginoon. Doon ka sa panahon na yun, sa eksena na yun, doon magre-release ng forgiveness. Doon ka magbe-bless. Doon ka magre-release ng love. Kasi, kailangan ibalik ka ng Panginoon doon no? Para doon mismo sa lugar na yon, sa eksena na yon, doon mo i-release mula sa puso mo yung pagpapatawad. So I did one of this kind of inner healing to one of isang sa mga kapatiran na because of depression and sobrang kalungkutan, no? Mga damages in the heart, affected na yung physical no? Nalalagasan ng buhok, hindi makapagtulog ng ilang linggo, no? Ang tulog 1.5 hour per day lang, tapos puno ng takot, tapos nangangayayat na. Okay, one of the leading of the Lord nung kinundakan namin sila ng inner healing is this. Sabi ko, Lord, samahan mo ang kapatid namin na ito, na ibalik mo siya dun sa mga panahon na kung saan siya'y nasaktan. Maya-maya, talagang yung iyak niya, yung hagulgul niya, as in, totoong-totoo na ibinalik siya ng Panginoon doon sa panahon na yon. Tapos sabi ko, dyan sa panahon na yan, release forgiveness to that person who have hurt you. And don't only release forgiveness,
release blessing, and release love. When she did that, there was a real inner healing na nangyari sa kanyang puso. Hindi ko nasasabihin sa inyo kung ano yung ginawa sa kanya. Kasi sobrang sakit. At kahit matagal na, no, ay nandun pa rin. Not until that time that the Lord helped her to go back doon sa eksena. At doon kasama niya ang Panginoon, ni-release ang forgiveness. You know, after the prayer, instantly got healed. Nawala yung paglagas ng buhok, nawala yung fear, nawala yung depression, no? Hallelujah. Nakatulog na ulit ng maayos, ng tamang oras, at nakabalik na ulit sa paglilingkod sa Panginoon. Kasi for many weeks or months, hindi na siya makapag-serve sa Lord because of the condition. Ang nagde-debilitate sa kanya, ang nagpaparalyze sa kanya, emotionally and mentally. Pero, thank God, God has used us para magkaroon ng isang anak ng Diyos ay makalaya at gumaling emotionally. Hindi ko alam kung meron ganyan dito sa atin, no? Na hindi pa nadidil yung ganon na mga pangyayari sa buhay ninyo. Pero ngayon, gagawin natin yon. Palalayain ka ng Panginoon. And I tell you, even your physical illness will be healed when your emotion has been healed. Glory to God. Hallelujah. Ang sabi ng Romans 12:14-17, bless those who persecute you. Bless and do not curse them. Repay no one evil for evil, but give thought to do what is honorable in the sight of all. Pagpalain nyo yung mga nagpe-persecute sa inyo. Pagpalain nyo, huwag nyong i-curse. Huwag nyong gantihan ng masama, yung masama. No? Give thought to do what is honorable in the sight of all. Ganyan ang mga tunay na response ng mga tunay na anak ng Diyos. Yan ang mga anak ng Diyos sa tunay na pinagpapala ng Diyos. So number three, you may also be led to forgive yourself. Then forgive yourself. Maaaring ikaw ay ilid ng Lord kasi yung iba, ang hindi nila mapatawad sarili nila eh. Minsan nangyari na ba yun sa inyo? Parang hindi ko mapatawad yung sarili ko dahil sa nangyari. Ganyan. So, minsan kung ang yung sarili mong hindi mo mapatawad, then ask the Lord to help you forgive yourself. Then forgive yourself. Patawarin mo yung sarili mo. Kasi kapag hindi ka marunong magpatawad sa sarili mo, paano mo mapapatawad yung iba? Di po ba?